The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. On the Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. He told a parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table. When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him, and the host who invited both of you may approach you and say, "Give your place to this man," and then you would proceed with embarrassment to take the lowest place. Rather, when you are invited, go and take the lowest place, so that when the host comes to you, he may say, "My friend, move up to a higher position." Then you will enjoy the esteem of your companions at the table, where everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid na nandito ngayon. Gayon din ang mga kapatid natin na nasa kanilang mga tahanan, kasama natin sa pamamagitan ng teknolohiya, sa pamamagitan ng internet. Pinagdadasal din natin ang mga kapatid natin na mga OFW, ang mga nagtatrabaho at naninirahan sa ibang bansa. Sa araw na ito, pagtatapos ng buwan ng Oktubre, pagtatapos din ng buwan ng Banal na Rosario, ang pagdarasal natin at pamimintuho sa mahal na Inang Maria na tulungan tayo na kanyang mga anak sa ating mga pinagdaraanan. And today, in a very special way, we pray for safety and security for all of those who will be affected by this coming typhoon. And we pray to the Lord, pagdasal natin sa misang ito, na itong malakas na bagyong ito ay wag naman sanang tumama o ito ay malusaw para hindi na makapaminsala. Minsan tayong mga tao ay dahil maayos naman ang nangyayari, kagaya ngayon, napakainit, sasabihin natin, wala naman yan, tinan nyo, tirik ang araw. Minsan tayo mga tao ay may ganoong pag-iisip na kayang-kaya ko naman yan, na wala naman din yan. Minamaliit, hinahamak ang iba o kaya ang posibleng mangyari. Ang tawag natin doon ay complacency. Ang tawag naman ng iba ay kayabangan. At yun din ang madalas ay nasa puso ng mga Pariseo. Sila ay nagpapayabangan. Gusto nila na sila ang mauna, sila ang makilala, sila ang mailagay sa kapangyarihan, sila ang tingalain ng mga tao. So ito yung pinupuna ni Jesus sa kanila sa ebanghelyo natin ngayon. Bakit ba lagi kayong nagpapataasan? Bakit ba lagi kayong nag-aambisyon na kayo ang hangaan? Bakit? Siguro ang tanong na yun ni Jesus ay tanong din niya sa atin madalas. Saan nanggagaling yung pagmamataas? Saan nanggagaling yung kayabangan? Saan nanggagaling yung pagbubuhat ng sariling bangko? Saan nanggagaling yung paghahangad na ikaw ang tanghalin at kilalanin ng mga tao? Para saan? At usually, pag susuriin mo mabuti, it goes back to what we call the ego of the person. The ego. Ang ego, they call this the false self. And the false self usually
makes us assess ourselves higher than what we truly are. At ang ego, kakambal nito ang pride. Dahil ang ego, yung sarili na gusto na mauna sa kapwa. Yung ego, yung sarili na gusto siya ang naghahari. At ang ego, may pride siya. Ibig sabihin noon, ayaw niyang magpatalo. Hindi niya kailanman ipapakuha sa iba kung ano ang kanyang kinalalagyan. Ego and pride, arrogance. Ito yung meron sa mga Pariseo. They are so full of themselves. They want to be first in the eyes of men. They want to be in places of honor. At pagka meron silang ganon, parang tuwang-tuwa sila sa sarili nila. They want to exalt themselves because they want to feel good about themselves. It's as if their being person is drawn from their being famous. Pero sa katotohanan, ano nga ba naman talaga ang ipagmamalaki ng mga tao? Minsan tuwan-tuwa na tayo sa ating achievement. Halimbawa, ikaw ang first honor ng klase ninyo. Yes, you have some pride. You take some pride in it because that's a fruit of your hard work. Pero minsan, parang pinagmayabang mo ang isang karangalan na panandalian lang naman. Okay, first honor ka ngayon, pero pagdating ba ng panahon, yung pagiging first honor mo, yan din naman ang magiging pagkukunan mo ng ikabubuhay mo sa iyong pamilya? Maybe yes, but maybe not also. At maraming beses tayo mga tao ay natutuwa tayo sa karangalang binibigay ng mundo. Samantalang sa katotohanan, these are all fake because they don't really add anything to who you are. Because the way you are and the way you have been created by God, you are more than special. Kung meron mang idagdag sa iyo ang mundo, nakapangyarihan, nakarangyaan, siguro ay katanyagan, maybe that's an additional boost of your ego, but that doesn't change who you are. Who we are from the inside, it stays. We are all children of God. We are all equal in the eyes of God. We are all special to Him. At ganun din dapat tayo sa isa't isa. Huwag tayong pasisilaw sa suot ng isang tao. Magara ang kanyang damit, mataas na tao ito. Magara ang kanyang kotse, mayamang tao ito, at tayo hamak na mahirap lang. Sometimes we also give in to that temptation of looking at people in their appearances. At yun na mga Pariseo, they want to be known, they want to be seen because they draw their dignity, they draw their status from the eyes and approval of men. But Christians that we are, our approval comes from God, who knows our heart, who does not look at us in terms of appearances, but who knows who we are because we are His children, sons and daughters. So walang dapat ipagmayabang at wala ding dapat kainggitan sa kapwa. Kasi kung tutuusin, alisin mo ang damit at mga gamit, pare-pareho lang tayo sa puso. Tayo ay mga minamahal na anak ng Diyos at tayong lahat ay binibigyan niya ng pagmamahal pare-pareho. So in this Mass, we pray for the gift of humility, the humility to accept who we are and to take away from our heart that haughtiness. Haughtiness is the desire to be more superior compared to others. Alisin sa ating puso yung ambisyon na feeling mataas, feeling mas magaling, feeling na ikaw ay higit
na mahusay kumpara sa iba. The truth of the matter is, no one is beyond or below us. We are all equal, children of God, loving sons and daughters of the Lord. Di naman ho ako mahilig sa showbiz, just to end a little story. Pero nakakatuwa yung kwento nitong bagong Miss Universe. Hindi ko na ho tatapusin, alam niya na pala kwento no? Pero nakakatuwa, her humble beginnings. Iniwan ng tatay, tinaguyod ng nanay, nakapag-aral kahit papaano, natutulog sa sahig para lang makatapos ng pag-aaral. And her greatest pride is to be able to graduate and make her mother proud. And that's it. Nothing more. I think this is what we call humility. Nagaling ka sa, kung tutuusin, ay kahirapan, pero pinagsisikapan mo para ikaw ay hindi maging tanyag, kung hindi para maikapakita mo kung sino ka bilang tao. Tama na po yun. Isang halimbawa lang yun na tayong lahat sa kababaang loob ay ang Diyos ang magtataas. He who exalts himself, no matter how high he is or she is now, will eventually be humbled. But the one who stays humble, who humbles himself or herself, will be exalted, not by men, but will be exalted by God himself, because he knows us from the inside.